Umpisahan ko po ang buhay naming mag-asawa noong ikinasal kami 2000. At after 2000, nagkaroon kami ng 7 anak ngayon. At nagsimula yung aming paghihirap sa buhay. 2004, halos sa 3 taon ay nasa financial bankruptcy kami. At wala akong trabaho, kahit ano-ano na lang ang aking binibenta para lang makaahon sa hirap ng buhay. At kahit saan-saan ako pumupunta upang makahanap ng mga oportunidad na pwedeng makatulong sa panahon ng aming paghihirap. Alam mo, umuwi ako ng bahay na sinasabihan ako ng asawa, may pambili ka ba ng gatas? Kasi ubos na yung gatas natin. May pambili ka ba ng bigas? May pambili ka ba ng ganito, ganyan? Bukas, wala nang pamasahe yung mga anak natin. Bankrupt po kami for 3 years. Marami akong natanggap na mga pagpapala o mga blessings before. Pero nawala ho lahat, naglaho lahat. Hanggang 3 taon kami naghirap. Napakahirap talaga. Yung pag hindi ko makakalimutan, ang tawag ko doon parang yun ang dark moments ng aming pagiging mag-asawa at sa buhay namin. Dumating din ang punto na halos wala na kaming pambili ng bigas, wala na kaming pambili ng gatas, at halos dumating din ang punto na wala na akong pambayad sa namin, renta sa bahay, at sinasabihan na kami na mag-alsa baluta na kami, at gusto ng may-ari na as soon as possible talaga. Pero sinabi ko sa kanya, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. At kami ng aking asawa naman nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mabait naman ito at maunawain at sinusuportahan din niya ako na sa panahon ng paghihirap ay kasama ko siya. Kaya nga may kasabihan na sa hirap at ginhawa talaga yung aming pagsasama. So alam mo naman, hindi basta-basta ang pamilya na may 7 anak ka tapos wala kang makain, wala kang trabaho. Kahit anong paglalako at pagtitinda ko ng kahit ano-ano, kunti lang yung kinikita ko. Hanggang isang araw, ako po'y lumuhod sa Panginoon. Kaming dalawa ng aking asawa, sabay-sabay kaming nananalangin na kung ano man yung aming mga pagkukulang bilang mag-asawa ay patawarin kami ng Panginoon at tulungan kami na makahanap ng isang kumpanya na pwedeng makatulong sa amin. Natagpuan ko ang Vital C sa pamamagitan ng aking kaibigan na hindi ko naman masyadong kilala. Nilapitan ako at niyaya niya akong umattend sa isang seminar. Pero yung seminar na yun, nireject ko. Kasi baka mapasok na naman ako sa mga illegal na mga kumpanya or yung mga scam. Ayaw ko na kasi ng scam at ayaw ko na rin ng mga illegal companies. So wala akong magawa dahil naghahanap ako ng opportunity. Sinubukan kong umattend. At doon nagsisimula yung success ko dito sa Vital C.
ito na, binigay ito ng Panginoon. Talagang binuhos ko ang buong lakas, buong buhay ko, at buong pag-iisip ko, nag-focus ako sa Vital C. Magsisikap ako. At trinabaho ko yun. Nagde-direct selling ako. Attend ng mga seminars ng Vital C. Nagkaroon ng paradigm shift yung buhay namin sa Vital C. Then, tinuloy-tuloy ko, nakapagbayad ako sa school, nakapagbayad na ako doon sa mga kaibigan ko, nakapagpundar ako ng mga gamit, nakabili kami ng mga bagay para sa pamilya ko. Importante yung sasakyan, andyan na, at yung mga finances ko, dinivide ko sa mga investment to secure the future of my family. Hanggang inabot ho ako ng more than 3 years. Nagiging top-notcher na ako ng kumpanya from top 70. Yung aking wife naman, nagiging top-notcher din ng Vital C dito sa Visayas. Lahat ng mga incentive travels na binigay ng kumpanya sa mga tapat at nagtatrabaho talaga ng mga distributors, walang mintiso. Unang-una niyan, nakapunta kami sa Hong Kong, libre ho lahat, aeroplano, pagkain, hotel, yung pamamasyal namin, more than 5,000 persons ho, yung natulungan ko. Na after doon sa schooling namin, sa Wellness Academy, binigyan ho ako ng lisensya ng kumpanya at ginawa akong Certified Wellness Consultant. First batch ko kami nag-graduate. So, masaya ako dahil ang daming gumaling. Ang daming mga taong nagpapasalamat dahil sa super effective na mga produkto ng Vital C. Nakuha ko yung magandang direksyon sa aking finances. Nakapagpundar ako hanggang sa nakapag-sustain ako ng aking radio program every morning, 8 o'clock. At ito'y napapakinggan buong Visayas, buong Mindanao. Yung mga anak ko, nakapag-aral ng gusto, nabigyan ko sila ng magandang edukasyon, may mga savings sila, may kanya-kanyang bank accounts, at meron pa silang mga insurance na kung anong mangyayari sa kanila o mangyayari sa akin, hindi na sila maghihirap. Dahil ayaw ko na talagang maghirap. Galit na galit ako sa kahirapan. Gusto kong baguhin yung direksyon ng buhay ko. At yun po ang aking passion. I want to help other people also. Ang hindi ko makakalimutan sa sinabi ni Mr. Richard King, ang binibigay mo sa tao ay tulong. Need ng mga tao. Magpapasalamat ang mga tao sa iyo dahil nakatulong ka. Ito ang masasabi ko, if we embrace the vision and the mission of our company, magiging successful ka. Mangarap ka